Class, this is our third topic ngayong finance. Okay, so let's start. Urinary system. So, saan ba yung urinary system? Sa ating mga nephrons. Diba? So, before, no, may tinanong sa amin na nag-aaral kami. Ang sabi, what is nephrology? Sino yung mga nephrologists? May sumagot, sa ano daw yun? Doktor daw yan sa brain. No? Pero hindi. No? Doon ko lang din pala nalaman, no? Si nephrology or si nephrologist, sila yung mga doctor for our kidney. Okay. Overview of the urinary system. So, eto. Nakikita nyo ba? Actually, ito, no? Pinaliwanag sa amin to hanggang mag-board exam kami. Yung pinaka-function niya is very crucial, especially saan? Sa katawan ng tao. Kapag nag-intern na kayo, mapapansin nyo yung tao, bakit kaya yung blood niya napakalabnaw? Bakit kaya yung blood niya parang namumutla? Bakit kaya yung blood niya is sobrang kapal? Parang sobrang hirap niyang hilahin ng plunger. It's because sa water intake na nangyayari inside our kidney. Okay? Hindi yan basta blood. Iikot pa yan sa kidney, iikot pa yan sa liver, iikot pa yan sa heart. Iikot pa yan mostly sa stomach natin, no? Kasi sa mga deficiency, especially sa B12 deficiency, kung may megaloblastic anemia ba yan, o baka hindi siya nagtitake ng mga iron, yun, no? So dito, let's focus. Kidney. Anong meron sa kidney? Sa kidney may mga laman yan, no? Number 1, renal corpuscles or corpuscle. Renal corpuscle. Sa renal corpuscle, meron din tayo ditong renal tubule. Ano ang mahalaga dito? Ano yung lagi nyo maririnig kapag nag-third year kayo? Lahat. Kaya please makinig kayo dito, no? Renal corpuscle. Sa renal corpuscle, meron din tayo renal tubules. Isipin nyo sa tubule, na inaaral ko siya before, iniisip ko sa tubule as mga kanal, no? As yung mga tubo sa kanal, no? So dito, no, number 1, muna tayo is si glomerulus. Si glomerulus, nung inaaral ko siya, no, alam niyo yung, ang tawag doon sa screw na yun? Yung parang pag ganyan siyang screw. Ganyan kasi yung pinaka, yung pag tinitigan mo si glomerulus, no? Ayan siya. Ang mga dapat dumaan lang dyan, is sino sila? Albumin. And then, dapat hindi siya lalaki into 800 kDa. Ay 880 kDa. Ito lang dapat ang kakasya sa kanya, 80 kDa. Kapag lumuwag na yan, ibig sabihin may mga nangyayari sa katawan mo na nagpa-pass through more than 80 kDa yung laki or pinaka-size ng isang elements. Ano yun? Next, glomerular capsule. So, sa glomerular capsule, meron yan 3 layer. Number 1 is si vesicular or si visceral, si parietal, and then si capsular. Okay? So, nasaan yung mga yan? Nangyayari yan inside here. Ayan. Dito kasi kay glomerulus, yan kasi yung nagsasala, ito yung nag-filter o yung nagsasala, yan din yung tumatanggap ng dapat ipasok pabalik, no, sa ating katawan, pabalik sa ating kidney. Kaya nga sabi ko, no, sa week 13 natin, no, may mga bagay, no, sa ating katawan na kailangan salain pabalik. Kasi baka kailangan pa siya ng katawan natin, hindi pa siya kailangan itapon. Okay. Ano pa? Connecting tubule. So, huwag nyo muna isipin si connecting tubule. So, basta isipin nyo si glomerulus. Isipin nyo etong mga nandito. Especially saan? Loop of Henle. Ano pa? PCT and DCT. Ito yung mga iisipin nyo dyan. PCT and then our DCT. Proximal convoluted tubules, nasaan siya? Ito siya. Ano pa? Distal convoluted tubule, nasa pinakamalayo. Nandyan siya. Mucola densa, and dito siya. Ayan siya. Okay. So, yun. Loop of Henle.
proximal straight tubule. So, si loop of Henle nandito niya sa pababa. Ano? Si loop of Henle, andyan, ito siya, pababa. Si thin descending, papaakyat na yan, ito siya. And then si thin ascending, ibig sabihin papaakyat. No? Papaakyat, si descending, papababa, papaakyat. No? Yan ang pinaka-structure niya. From ascending, from descending to ascending. No? And then ito si collecting duct. Papunta na saan yan? Ito yung sasabihin natin pantog. Collecting duct. Yan na si pantog. Ala, iing-ina ako yung pantog ko. Collecting duct, no? Papunta yan sa ating mga ureter, papunta na yan sa ating mga, paihina. Okay? So, tandaan nyo yung pinaka-itsura na to, ha? Kasi malalaman nyo pa yan or mas may elaborate pa sa inyo kapag chemistry na kayo. Paano kapag sinabi sa inyo, mag-recitation nga tayo, sige nga, ano natandaan nyo kay Ma'am Nina dito? Ma'am, wala. Bahala kayo. Okay, next. Dito tayo. Mas maganda dito. Number 1. Diba kanina meron tayong renal vein? Meron tayo ditong renal corpuscle. Meron din tayo ditong renal tubules. Okay, mag-start tayo kay renal vein. Mamaya na to, no, si artery, no? Dito muna tayo sa blue. Okay? Blue muna tayo, ha? Ibahin ko yung ko. Color blue tayo, color blue. Ano yung unang-una niya? Palabas, so i-trace natin back. Okay. Dito, peritubular capillaries, basa recta associated with loop of Henle. Peritubular capillaries associated with convoluted tubules. Actually, silang dalawa, they are very associated in terms of dyan din lalabas si renal artery, dyan din lalabas si renal vein. Okay? So, okay. So, from the renal artery, ito na lang muna, ang gawin natin 1. Okay? From the renal artery, okay, red ha, para dito malito. So, dito na sa mga nephrons natin, sa ating kidney. Ngayon, meron tayo dito ang mga artery. So, si artery, saan pupunta yan? Pupunta yan sa ating segmental artery, interlobal artery, arcuate artery, and then sa ating mga interlobular artery. Ano pa yan? Ito tandaan nyo. Afferent, efferent, and then si glomerulus. Saan sila? Sa ating renal artery. Ano nangyayari sa kanila? Nagkakaroon sila dito, vasa rectal, and then sa peritubular capillaries, dumadaan sila dyan. Ngayon, kapag nakadaan na sila dyan, ano mangyayari? Pupunta na yan sa ating mga veins. Kapag pupunta na yan sa ating mga veins, renal vein papasok na. No? Ma'am, dito sinabi naman dito, may arrow. Palabas, papasok. No? So, kasi interchangeably yan, kidney. Okay? So, kapag nakita natin renal artery papasok, okay, yan yung nangyayari inside. Ito naman si renal vein, yan yung nangyayari outside. No? So, either pa-inside o kaya pa-outside. Basta tatandaan nyo dito, nandito si afferent, efferent, glomerular. Ano pa? PCT, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule. Ano pa? Si renal corpuscle. Okay? Si cortex, si medulla, loop of Henle. Ano meron tayo kay loop of Henle? Meron tayong ascending and then descending, 'di ba? Loop of Henle. Glomerular filter. So meron dito ang penetrated capillary endothelium. So makikita nyo dito, ma'am, ano ba to? This is the filtration membrane of our glomerulus. So, number 1 is si penetrated capillary endothelium. Ibig sabihin, dyan yung pinakadaluyan. Next, yung pang-filtered na slit. And then next is the glomerular basement membrane. So, ito, no, si glomerular filter, na yan yung nasa loob ng ating kidney. Ngayon, si kidney ang sumasala lahat, no, ng ating mga ginagawa. No? Yung mga ginagawa, kunwari, inom ka. Sige, bahala ka. Paano ma'am, liver? Siyempre, alcoholism na yon. Ibig sabihin, no, sinasala kasi ng ating katawan through our kidney kung ano yung mga papalabas na.
Si liver kasi, sinasala niya, pero nandun pa siya sa pinakaloob ng katawan natin, kailangan pa ng katawan natin, sabihin ni liver, o sige, okay na yan, katatakan na yan. Di ba, kunwari, mga ganyan, no? Okay na yan, sige, pwede na umalis yan. Ay, hindi pa yan pwede, dito pa yan. Ganyan, no? Si liver. From the stomach, from the liver to the bile, and then to our kidney, pabalik na yan sa ating heart, to the stomach again, papunta din yan sa ating lungs. Pupunta din yan sa lungs, hindi sa mismong loob ng lungs, sa ating mga arteries na mga naka-embed doon sa ating lungs, no? Hindi sa mga alveoli, no? Hindi, no? Kasi ang ating mga katawan, ating katawan, associated yan lahat. Kaya nga may mga sinasabi tayong metastatic. O kaya metastatic. Metastasis. O kaya metastatic. Ibig sabihin, no? May mga organ na na-damage sa loob ng ating katawan. And then, ano nangyari? Nag-spread sa loob ng ating katawan. Ano nangyayari? Nagkakaroon ng metastasis. Okay? Ano pa? Nagiging metastatic. Isa lang yan, no? Kumakalat sila. Kaya alagaan natin lahat ng organ natin sa katawan, no? Small proteins nakakapasok. Si leukocyte ba nakakapasok? Sobrang laki niyan. Si large protein nakakapasok, sobrang laki niyan. Si platelet nakakapasok, si erythrocyte, mga hindi na filter, hindi sila nakakapasok. Dito, filtered includes, ano yung mga finifiltrate? Water, glucose, amino acid, ions, urea. Tandaan nyo, mahalaga si urea, si glucose, si amino acids, si water. Ano pa? Mga vitamins. No? Tatandaan nyo palagi, ano? Si H2O. Tandaan nyo din si albumin. And then, tandaan nyo din si ions. Sila urea. Mahalaga si urea, no? Iyaan yung mga kayang i-filtrate, mga kayang pumasok sa loob ng ating glomerulus. No? Pakitandaan tong bilog na to, ha? Yan. Regions of tubule. PCT, ito, basahin nyo na lang itong class, ha? Loop of Henle, thin leaves, TAL, collecting system. Ito. Wag nyo na itong basahin, itong histology. Ano mahalaga siya? Ang mahalaga dyan, punta kayo dito, and then dito. Itong mga to, wag nyo na basahin masyado, no? Itong mahalaga, location, and then major function. Hanggang board exam, mahalaga. Okay, next. The urinary system consists of what? Consists of the paired kidney ureters. Ano pa? Maintains the water electrolyte balance, acid-base homeostasis, ano pa? Bioactive substance, especially saan? Drugs, toxins. Di ba nga, yung ating LADME, liberation, absorption, metabolism, distribution, and so on. Produces what? Renin. Napag-aralan na natin si renin-angiotensin 1 is si angiotensin 2 magiging angiotensin 1, di ba? Napag-aralan natin yan saan? Pharmacology. Ano pa? Produces the erythropoietin. So, pag wala naman kayong pharmacology, napag-aralan nyo na yan sa CC2 or sa CC1 kapag third year naman kayo. Kapag wala naman kayong CC1, napag-aralan nyo na yan sa other nyong mga subjects, di ba? Ano yung ina-activate? Ina-activate yung calcitriol, which is yung calcium, vitamin D. So, ano pa nangyayari? Gluconeogenesis. Ibig sabihin ng gluco is glucose. Ibig sabihin ng neo is new. Ibig sabihin ng genesis is new generation. Okay? During what? During fasting. So, kapag nagpa-fasting ka, nakakaroon tayo ng gluconeogenesis dyan. Bakit? Kasi yung katawan natin, meron talaga yan mga naka-imbak or may mga naka-stock dyan ng mga glucose. No? Secretion of renin, secretion of erythropoietin, conversion of calcitriol to glucogenesis during starvation. Okay, through filtration, secretion, reabsorption, it is performed by the epithelial cells ng ating mga
Nephron. Ano pinakamalaga dito? Tandaan nyo itong functional cells. Filtration, saan? Corpuscles. Reabsorption, PCT, lobe of Henle, DCT, collecting duct. Secretion saan? PCT, DCT. Ito mahalaga to, no? Bakit? Pinapatandaan to. Papatandaan sa inyo kapag nagsisi kayo. And then ano pa? Kapag nag-review center kayo. O kaya nag-board exam. Kapag nag-MTLE kayo. Maniwala kayo sa akin, no? Lahat ngayong finals, ilalagay ko siya dyan kasi mahalaga siya. Kung mapapansin nyo, babasahin nyo yung book, parang may ibang hindi nilagay si ma'am na organ dito sa book na nandito sa PPT. Actually, yes, no, meron. May mga tinanggal akong topic kasi gusto kong i-enhance, no, yung pinaka-knowledge nyo, especially sa mga ganito. Mahalaga to hanggang mag-third year kayo, hanggang mag-board exam. Okay, next. Tandaan nyo to, ha. Memorize this by heart. Bakit? Ito ang magsasalba sa atin, no? Magsasalba sa inyo sa CC. Okay, kidney. So, si kidney, they are very minimal yung pinakalaki niya, no? Pero hindi naman siya ganun kay liver na kalaki, no? Bean shape. Kaya nga sabi ko sa inyo, ano na nga si bean shape or si si WBC na may shape? First, agranulocyte or granulocyte? Agranulocyte. Sino? Si monocyte. Ano yung itsura niya? Kidney shape, di ba? O kaya bean shape, di ba? Ano yung itsura ba ni monocyte? Ganito, oh. Okay. So, ito, malaki siya. Nabilog. And then, pag ganyan siya. Di ba? Agranulocyte, ibig sabihin, wala siyang specific granules. Wala siyang specific granules. Histology, sabi ko na yan, ha? Baka mamaya nasa pharma kayo, ha? Walang dugo doon sa pharma. Walang shape ang dugo doon. Hilum. Renal pelvis, renal cortex, renal medulla. So, dito, from the renal pelvis, ating mga pelvis, pupunta yan saan? Major calyces, and then our minor calyces. How is it organized? They are organized by 8 to 15. So, wag niyo na masyadong tandaan yan, no? Ang mahalaga dito, no, is etong, renal pelvis, the major calyces, renal cortex, ano meron kay renal cortex, ano meron kay renal tubula. Okay? And then, bakit ba siya na-organize as is na ganyan? It is because of our osmotic gradients. Ibig sabihin ng osmotic gradients, it is for the osmotic pressure ng albumin and also water. Once kasi sa osmotic pressure is medyo lumuwag yan, no? Yung ating mga arteries na yan dito sa ating kidney, ano nangyayari? Nag-leak out yan outside of our veins. Ano nangyayari? Nagkakaroon ng edema. Nagkakaroon ng pamamanas. Okay? Ensures efficient urine concentration. Dapat ang urine concentration nyo is okay, hindi onte, hindi sobrang dami. So, ilan ba dapat ang tinitake nating water? 1.5 to 2 liter a day. Ito tinitake na water. Hindi ito yung pinaka-urine output. Ibig sabihin, urine na iniihi mo. Hindi, ito yung iniinom dapat natin na water a day. Next, nephron. Si nephron is, ito na siya. Ano nakikita nyo? Number 1 is si filtrate. Filtrate through the capsular spaces. Finifilter yan. By what? Glomerulus po. Ano pa? Number 2 is our PCT. So, from the glomerulus, papunta yan saan? Kay PCT. After kay PCT, pupunta yan saan? Our descending. Descending pababa. And then, aakyat yan sa ating ascending loop of Henle. Okay? Okay, next. After that, magiging ano siya? Papunta yan sa ating mga distal convoluted
tubules. Okay, napunta na siya sa distal convoluted tubule. Pupunta na yan saan? Sa ating mga connecting tubules. Either ba to, pupunta ba to, nakakonekta ba yan kung saan-saan sa ating katawan. And then dyan lalabas yung mga kailangan ng ating organ na yun na nutrients. O kaya mga electrons. O kaya mga proteins, amino acids, no? Dyan siya. And then next, collecting duct, ibig sabihin, pa-exit, waste na siya. Waste, hindi na siya kailangan, basura na siya. Okay, and then 8 is our papillary duct sa ating mga urine, and then minor calyx, major calyx, and our renal pelvis. And then ano pa sasabi ko? Ureter. Collecting duct sa ureter, urinary bladder, urethra, palabas. Huwag po kayo malilito sa urethra and then sa ating mga ureter. Okay? Sa ureter, ito yun, ito. Para siyang tubo. Itong si urethra, ito na yung mga nasa, natin, reproductive systems. Diba? Saan? Sa ating mga vagina, sa ating mga penis. And then, urinary bladder, ayan na siya. Pantog. Okay? So, na-gets. Next, the kidney contains what? 125 million of nephrons. Patandaan yan, tinatanong yan. Major parts, renal corpuscles, si glomerulus, and then si Bowman's capsule. Tatandaan nyo si Bowman's capsule. Asan ba si Bowman's capsule? Actually, andito yan, oh. Nandiyan. And then, itong inside si glomerulus. And then, ito si pinaka-Bowman's capsule. Okay? Major parts is PCT, DCT, mga loop of Henle, descending, ascending, thick or thin. And then mga connecting tubules, and then kung hindi naman pa connecting tubules, pwede din pa collecting duct kasi hindi na siya kailangan na itapon. Okay? So, gets natin to. Ito, na na din natin, no? Blood circulating the kidney, or blood circulation of the kidney. Number 1, afferent arteriole, efferent arteriole. So, kapag afferent, may A, ibig sabihin wide, ibig sabihin mataas yung kanyang flow. Kapag naman efferent, ibig sabihin mas maluwag, maintain lang yung pinaka-high glomerular pressure niya. No? Kapag naman peritoneal capillaries, ibig sabihin reabsorption, ibig sabihin kinukuha, pagkasala kasi kailangan ng katawan natin. Vasa recta, ibig sabihin counter current, ibig sabihin nagkakaroon ng exchanging doon. In terms of, kailangan ko ba to? O kung hindi ko na kailangan, papalitan ko sa'yo. Diba? Ganyan, vasa recta, counter current saan? Sa ating mga rectal vein and then sa ating mga rectal artery. Okay. Nasaan siya, ma'am? Ito. Ay, sorry. Rectal tuloy. Renal. Renal artery. Yung rectal sa anus. Yun ang nalilito na si ma'am. Renal artery and then renal vein. Alright. Next is si cortex. It receives more than 10 times of a blood. More than kay medulla. So, sino mas marami nare-receive? Si cortex, sinasala niya, no? Si capillaries, meron tayong dalawang arterioles, no? Yung isa is stable for filtration of our pressure, especially, specifically osmotic pressure. Supports our GFR, 195 ml. Huwag niyo pansinin to, ha? Iba yan, ha? Huwag niyo pansinin yan. Basta, 125 ml per minute. Glomerulus filtration rate. Yung pang ibig sabihin ng GFR. Glomerulus filtration rate, 125 ml per minute. Or 100 liter a day. Tandaan nyo tong 125. Sabi dito, hypertension. Hala, high blood. Ano nangyari? Nagkaroon ng damage. Kaya nga sabi ko, sa ating first topic is masama yung nagagalit. Hypertension damages our efferent and then our afferent. Ano nangyayari? Magkakaroon ka dyan ng unregulated. Unregulated yung afferent and then efferent. Mamaya yung flow niyan sa ating kidney is biglang pumutok yung kidney. Ala na. Diba? Diabetes. Glomerular hyperfiltration.
Ano nangyayari dito sa mga may diabetes? Polyuria. Ihi ng ihi. Hyperfiltration. Ano nangyayari? Nagkakaroon ng nephropathy. Sakit saan? Kidney. Okay, next. Renal artery stenosis. Mababa si filtration. Ano nangyayari? Tataas si renin. Masama or maganda? Masama. Bakit? Ilan ba dapat ang filtration rate natin? 125 ml per minute. O yung sinasabi natin na nasa dapat 180 liters a day. Alright, next. Renal corpuscle and filtration barrier. Okay. Meron tayo dito ang tatlong layer. Penetrated endothelium, slit diaphragm. So, kanina, no, kung mapapansin nyo, this is 70 kDa. And then, ang sabi ko is 80 kDa. Actually, they are same, no? It depends na lang kung anong type ng reference book ang ginamit ng bumasa, no? Pero dito sa ating conjuquera, sa Junquera, no, ang sabi dito about 70 kDa daw ang pwedeng ma-filter, no, ng ating glomerulus. Okay? So GBM 30 to 360 nanometer and so on. Why is this structure critical? Sino? Mga components niya. Because mape-prevent yung protein loss. Kapag lumuwag yan, ano mangyayari sa urine natin? Magiging mataas yung protein. Ano pa? Magiging mataas yung glucose. Ano pa? Lahat ng mga electrolytes na hindi dapat makita doon sa ating urinalysis, lumabas. Okay? Ito, please, pakiaral ito, no? Ano na lang, no? Kasi same lang naman din siya. Okay, next. Mesangial cells and mesangium. So, dito sa mesangial cell, ano yung pinaka-function niya? Regulation of filtration. Contractions of regulation sa pagpapag-filter. Ano pa? Phagocytosis, tinatrap niya yung mga proteins or mga immune complexes. Clinical application, IgA nephropathy. Diabetic nephropathy. Ano ibig sabihin kapag diabetic nephropathy? Diabetes. Nagkakaroon ng polyuria. Ano pa? Lupus nephritis. Pwede din. No? Si lupus, ano siya? Bacteria. No? Lupus. PCT, it is the first and then the longest tubular segment. So, ano pa kailangan nyo tandaan sa kanya? 65% of water. 65% of water and sodium. And then 100% glucose, amino acids, and vitamins. So, yaan ang kanyang mga sinasala. No? And then this one, pakibasa. Most electrolytes. Okay. Proximal convoluted tubule number 1 is to filtrate enters from the corpuscles. Pinifiltrate niya kung sino man yung dadaloy kay PCT. Ano pa? Massive yung reabsorption. Clinical application, mahalaga to. Hanggang mag-board exam kayo. Fanconi syndrome. Ano meron sa kanya? Transport of the PCT is failure. Ibig sabihin, maluwag, may sira, may damage. Heavy metal toxicity damages our mitochondria. Either ba siya sa lead, ganyan, or so on. Proteinuria, ibig sabihin, lumalabas si protein saan? Sa ating ihi. Okay? Carbonic anhydrase inhibitors reduces our hydrogen secretion, nagkakaroon ng diuresis. Okay, next. Loop of Henle, ano yung pinaka-functional niya? Water exits to our descending limb. Sodium chloride exit our ascending limb. And then, saan nagkakaroon ng countercurrent? Basa recta. Okay? Paano kapag hyperosmotic? Saan? Descending. Kapag hyposmotic, saan siya? Ascending. Alright?
Lahat ng mga naka-check ha, yan yung mga kailangan nyong basahin, no? Papasadahan nyo na yan, ha? Thick ascending limb, wala siyang microvilli. Mitochondria, may mga mitochondria siya, U-shaped, si descending, and then si ascending. Countercurrent saan? Basa recta. Descending limb, permeable saan? Water. Tatandaan nyo to, ha? Saan permeable sa water? Sa descending. Si descending permeable siya sa water. Ibig sabihin, tinatanggap niya si water pero ayaw niya kay salt. Si ascending, permeable siya kay salt. Okay. Nung nagre-review ako, nung estudyante ako, ganito ko siya tinatandaan. Si ascending as asin. Salt. Ganyan ko siya binabasa. Okay, si ascending limb, alam ko na sa mga asin. Asin ang kanyang permeable. Permeable siya sa kay asin, ayaw niya kay water. Si descending is, gusto niya ng water. So, isipin nyo, descending, dehydrated. Anong kailangan mo? Tubig. Descending limb. Bakit tubig? Dehydration, D. Letter D is descending. So, ganun yung parang mnemonics, no? Alright, next is distal condylated tubules. So, mahalaga dito, why DCT important? Reabsorbs the sodium and secrete our potassium and then ating hydrogens. Ano pa? It adjusts our calciums. Ano pa? PTH or sa ating parathyroid hormone regulation. Saan ba si parathyroid, ma'am? Parathyroid is yan yung sa ating thyroid. Saan may thyroid? Yun yung mga butterfly organ na nandito sa ating leg, no? For regulation ng hormones. So, para saan ba yan, no? Si DCT and then si JGA. Fine-tuning of our electrolyte balance. Dito papasok sino? Potassium in, sodium out. Sodium in, potassium out. Piso. So, yun na. Wala na tayong ibang explanation. As is. Siya na yan. Okay. Ano dito? Juxtaglomerular apparatus. Ano siya? Regulation of glomerular filtration rate in our blood pressure. Macula densa. Tall, closely packed cells. Ano pa? Secrete renin. Si juxta. Extraglomerular signal transmission. Okay? How it works, sabi dito. Aldosterone mataas, ibig sabihin tataas din si sodium. Si efferent mataas, systematic tataas. Sa pinaka-effect niya saan? Mababa si sodium chloride. Number 1, mababa si sodium chloride. Ano mangyayari? Sa ating mga juxtaglomerular, yung mga, mga juxta natin, magre-release yan ng renin. Okay? Ngayon, nag-release ng renin. Ano mangyayari? Magko-convert ng angiotensin 1 papunta saan? Angiotensin 2. Ano yung magiging effect ni angiotensin 1 to angiotensin 2? Kapag si sodium chloride natin is mababa and then yung juxta natin nag-release ng renin, ano mangyayari? Magkakaroon ng mga effects. Tataas yung BP, tataas yung blood pressure. Ano pa? Yung efferent arteriole na magkakaroon ng constriction, ibig sabihin maninikip. Pwede yung mag-burst, pwede yung pumutok. Ano pa? Si aldosterone tataas and then tataas din si ating sodium reabsorption. Okay? Okay. Clinical application. Renal artery stenosis, mataas si renin, ibig sabihin magkakaroon ka ng secondary hypertension. Hypertension, ma'am, di ba sa dugo yun? Bakit may blood dyan? May BP dyan? Kidney. Kidney nga is mahalaga siya saan? Sa ating katawan. Saan pa? Sa mga, natin, sa mga blood. Hindi lang basta blood, may kidney din, no? ASC inhibitors, it blocks our angiotensin 2. NSAIDs or mga NSAIDs natin is for impaired apparent arterial dilation. Kapag nagkaroon ng dilation, bababa si GFR. Okay. Collecting tubule and collecting ducts, anong mahalaga dito? Urine concentration. Pinaka-final output, pinaka-final na steps na. Number 1. Why they matter? Si ADH.
aldosterone hormone. Aquaporin insertion, water reabsorption. Ano mangyayari? Aldosterone. Okay, nag-release ng aldosterone, magkakaroon ng Na reabsorption, and then masisecrete si potassium. Okay. Ma'am, ano yan? PSO. Piso in, piso out. Yun na siya. Wala nang ibang explanation. Ano pa? Acid-base regulation via hydration and then hydrochloride. Di ba mga HCO3? Mga hydrochloride ions, mga hydrochlorides. Mga hydrogen ions. Clinical application, diabetes insipidus, ADH deficiency or receptor for defect. Hyper, mataas ang aldosteronism, magkakaroon ng mababang potassium. Ano ang tawag dito? Inversely proportional relationship. Mataas si aldosterone, bababa si potassium. Alright? Next. Ureter. Mahalaga si ureter natin, bladder and urethra. So please guys, pabasa na lang to. Ang mahalaga natin dito, UTI is transitional epithelium response. Bakit? Nag-expand kasi ang ating mga collecting duct. Vesicolateral or vesicolateral reflux sa mga pediatric, hydronephrosis sa mga bata, obstruction of the stone, nagkakaroon ng bato sa kidney, and then neurogenic bladder. Okay, ito. So, ito na siya ha. Wala na akong ibang paliwanag dito. As is, ito na siya. Ito na yung pinaliwanag ko kanina. So, gagawin nyo lang dito is i-memorize. Okay, okay, class. So, thank you class for listening, and it's already 5:55. Okay? So, kung makikita nyo man to, please wag na kayong tamadin, pasadahan nyo na, aralin nyo na kaagad, Mahalaga to lahat. Okay? Thank you guys. Bye.